Ka-BBM, welcome back po sa ating channel, no? At sa ating TikTok, no? So, ngayon, pag-usapan natin itong mga survey, no? Mga kababayan, makikita nyo, number 1 na ito sina Bongo, sina De La Rosa, karamihan DDS. Bakit sila nagna number 1, mga kababayan? Alam naman natin na laglag na ang mga yan. Alam naman natin na talagang wala nang boboto dyan. Mayroon bang ginawa ang mga survey na yan na kakaiba? O baka naman ang mga sinurbay nila puro mga DDS lang talaga. Di ba mga kababayan? Huwag po kayong mga paloko. Yan naman kasi kayong mga Pilipino no? Hindi naman sa pag-husga. Ang iniisip kasi ng iba, ang iboboto, yung mga nasa pasok doon sa survey. Bakit hindi nyo tanungin ang sarili ninyo? At mismo yung konsensya ninyo ang dapat masunod. Hindi yung doon ako sa pasok sa survey para sigurado ng panalo. Hindi ganun ang pagboto at demokrasya. Ang pipili ay yung iyong konsensya, mga kababayan. Please, sundin nyo po ang inyong konsensya. Dahil ang konsensya, yan yung nagkagapay natin sa paggawa ng kabutihan. Na iintindihan nyo po ba mga kababayan? So, talagang nakakabahala itong mga survey. Alam nyo ang mangyari to, tandaan nyo sa mga pagkatapos ng halalan. Kapag natalo ang mga yan, ang mga Duterte, kandidato. Pag natalo ang mga yan, alam mo ang kanilang panlaban? Yung survey. Sasabihin nila, dinaya sila. Ang taas-taas ang survey nila, tapos laglag sila ngayon. Sasabihin nila, dinaya. Ganyan sasabihin nila Alam naman natin na talagang laglag na yan. Sa dami ng aking mas nakikilala, at meron pa mga silent majority na mga tao na ayaw na makialam sa politika. Pero sa dami ng BBM at na silent majority, alam ko, maka-government yan. No? Alam ko, naniniwala sila sa demokrasya. Alam ko, hindi sila nagpapabayad para sa mga kandidato na yan. Marami ng mga matatalinong tao ngayon. Marami ng mas iniisip ang kapakanan ng ating bansa kesa sa kapakanan ng kanilang sarili. No? Yung mabigyan ka ng isang 4, iboboto mo agad. Isang kalapastanganan sa ating bansa yun.